Yan, maraming detalye yung chapter na to kaya sana ay sa awa ng Diyos matapos natin ang pag-uusapan natin kasi malay nyo, bigla lang dumating ang Diyos sa gitna ng pag-uusap natin sa haba nitong Genesis 35 lang po tayo pero pakiramdam ko nung inaaral ko to napakahaba niya. Ang dami niyang detalye na iikot tayo sa Genesis atras, o forward, atras para mas maunawaan natin lahat nito. Simulan ko muna ng isang kwento. Genesis 35, ang isang kwento natin tungkol sa kwento ng alakdan. Noong unang panahon, meron isang alakdan o sa English, tawag natin yung scorpion at ang isang pagong. Alam naman natin lahat na hindi marunong lumangoy ang alakdan at ang pagong alam natin nakakalangoy siya. Isang umaga, gustong tumawid ng alakdan sa kabila ng ilog. Nakita niya ang pagong at sinabi, kapag tatawid ka sa kabila, pwede ba makiangkas ako sa'yo? Sagot ng pagong, naloloko ka ba? Alam na alam ko na ang mangyayari. Ilalangoy kita papunta sa kabila, nasa likod kita, tutusukin mo ako at ako'y malulunod. Ayan. Sabi naman ng alakdan, hindi po pwede yun. Kapag tinusok kita, malulunod ka. Pati ako malulunod. Hindi pwedeng mangyari yun. May punto ka dyan. Sige, angkas na, sabi ng pagong. Nung nasa kalagitnaan ng ilog ang dalawa, ito na nga ang alakdan at pupunteryahin niya ang pagong. Isisentro pa niya sa gitna ng ulo ng pagong. Ayun, inusok na nga niya ang pagong. Nung papalubog ng pagong, tumingin sa likod siya at tinanong niya ang alakdan. Sabi niya, sabi mo lang kanina, hindi po pwedeng tusukin mo ako dahil hindi ka rin makakarating sa kabilang pampang. Bakit mo ginawa ito? Sagot ng alakdan, hindi naman dahil sa hindi pwede o imposible. Kaya nga ako alakdan dahil yan talaga ang katangian ko. Yan. Ngayon, ang isang pagong tsaka ang isang alakdan talagang hindi magkakatugmayan. Lahat tayo ay may katangian na pareho sa isa't isa. Yan ay ang pagiging makasalanan. Ang katangiang yan ay may hapdi dahil natusok din tayo ng kasalanan. May lason sa ating sistema. Lahat ng ipinanganak ay may ganoong katangian, ang kagat ng kamatayan. Sabi nga ni Pablo sa Roma 5:12, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sinisino, lahat talaga tayo ay nagkasala. Si Jacob, madaming nakabangga yan. May tawag kami dyan noong araw, yung bang tawag niya pasaway. Si Jacob may ugaling alakdan. Madami ding tao siyang natusok o nakagat. Si Esau, naisahan niya sa birthright o biyaya na dapat si Esau nakakuha. Ang tatay niyang si Isaac, niloko nila ng nanay niya. Ang kanyang biyanan na si Laban, inisahan niya sa kanilang mga transaksyon. At marami pang iba. Hindi pa din natatapos dyan eh. Tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Ng isa pang pagkakataon, kahit na ilan pang pagkakataon para pagsisihan kung ano man ang nagawa natin na kasalanan. Ito na ang pangalawang pagkakataon ni Jacob, ang alakdan, nang bilig siya ng Diyos sa Bethel. Sa chapter 34, kung hawak niyo pa rin yung mga Bible niyo mga luma, o meron kayong bago, o meron kayong app sa inyong mga telepono, buksan natin yon. Sa chapter 34, hindi nabanggit ni isang beses ang Diyos. Sabi nga, godless chapter daw yung chapter 34. Lahat na ng hindi ka nais-nais ay nandun na nga sa chapter na yon. Nagkapatayan pa nga. Walang nabanggit na Diyos sa pangalan at ni prinsipyo ang chapter 34. Ngayon, kabaliktaran naman yan ng chapter 35. Ito naman ay puno ng Diyos. Or tawag namin ay God-filled siya talaga. Umabot ng 11 beses nabanggit ang pangalan ng Diyos sa chapter 35 at karagdagang 11 pa kung isasama natin yung Bethel. Yung Bethel kasi ibig sabihin niya ay bahay ng Diyos. So Diyos pa rin yun. Tapos yung nagamit yun yung El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. So nabanggit pa rin yung Diyos. Kaya aabot ng 22 beses. Sa paniniwala ko, ang chapter 35 ay yung unang chapter tungkol sa pagbabagong buhay. Nagsimula itong pagbabagong buhay kay Jacob at kumalat sa mga kasambahay.
Matagal na siyang umiiwas sa Diyos, pero ito na nga at dinala na siya sa Bethel. Kinakailangan talaga niya ang pagbabagong buhay. Sabi ng isang manunulat na si Charles Finney, ang lahat ng kailangan para sa pagbabagong buhay ay ang bagong panimula ng pagsunod sa Panginoon. Ang bagong panimula ng pagsunod sa Panginoon ay yung nagising tayo sa katotohanan na kailangan natin ang gabay ng Diyos. Kailangan natin ang pagpapatawad at ang pagtanais natin sa pagsunod sa utos ng Diyos. Pero ang pagbabagong buhay ay hindi mangyayari kung walang krisis o peligro. Ngayon, naikwento ko kahapon nung pinapractice ko ito kasama yung aming pastor. Meron akong kaibigan na taga-Canada at nag-uusap kami tungkol dun sa kaibigan namin na nagkasakit. Kasi tinanong din niya ako, sabi niya gano'n, pare, nagbabanda ka pa ba? Sabi ko, kasi nasa music ako eh. Sabi ko, hindi na. O balita ko nga, sabi niya, hindi ka na nga sumasama sa kanila eh. Ano na ba ginagawa mo ngayon? Sabi ko, ito, nagagawa ako ng message ngayon. Saan? Para sa simbahan. Maganda yan. Yung mga usapang eternal, sabi niya ganyan. Lalo na pag tumatanda tayo. Kaya napag-isip-isip ko, kailangan ba na pag natatanda na tayo bago natin gawin ito? So, yun yung mga bagay na napag-isipan ko na dapat hindi natin hintayin na tumanda tayo bago natin gawin yung mga tamang gawain natin para sa Panginoon. It's never too late na gawin na natin siya ngayon kasi baka mamaya, ngayon na tayo kuhanin. Yun. Yun lang, paalala ko lang sa inyo. Yun, tuloy ko natin to, no? So, pero ang pagbabagong buhay ay hindi mangyayari kung walang krisis o peligro. Krisis sa negosyo, krisis sa kaibigan, problema sa relasyon, problema sa bahay. Krisis na nagigising sa atin para tumawag ulit tayo sa Diyos at manumbalik sa pagsunod sa Kanya. Ayan. Isimulan na lang na natin ang Genesis na. Daming pasakali bago mag-Genesis 35:1. Genesis 35:1. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Isa. Ngayon, ito atras na tayo. Balik tayo ng ilang kapitulo nung kinuha ni Jacob ang biyaya sa kapatid niya at lumisan siya. Napunta siya sa isang lugar kung saan nakita niya sa panaginip yung hagdan na nagbukas sa langit at nakita niya ang mga anghel. Nagising siya kinabukasan at sinabing, nandito talaga sa lugar na to ang Diyos. Yun ang kauna-una ang pagkakataon na alam niya na may ginagawa para sa kanya ang Panginoon. Ang tawag niya dun sa lugar na yon ay Luz. At eventually, tinawag niya na Bethel. Na ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Pero meron siyang pangako sa Diyos. Sinabi niya na kung saan iyon, ibabalik siya sa lugar na yon, matapos ang ilang panahon lumisan siya, sasabihin niya na manunumbalik siya sa Panginoon. Pag ibinalik siya, may kondisyon eh. May kondisyon siya. Pero hindi siya bumalik. Meron pa siyang gustong patunayan sa Diyos. Meron ba kayong gustong tuwirin sa Diyos? Ito ang magandang kwento kung meron tayong gustong maituwid sa Panginoon. Sabi daw, ang pinakamadilim na oras ay yung bago magbadaling araw o magbukong liwayway. Tingnan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang lahat ng hindi maganda, nababasa niyo naman sa dyaryo at narinig sa mga balita, krisis, away, kasalanan, lahat ng kadiliman sa buhay. Ngayon, magsaya ka pag nangyari yun. Alam niyo kung bakit? Kasi baka ito na yung ang Diyos para likumin ang katauhan at magkaroon ng pagbabagong buhay. Kaya yun na nga, pinabalik siya sa Bethel. Sa Genesis 35:2 na tayo. Genesis 35:2, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Sinabihan niya ang pamilya na ukol sa mga imahe at Diyos-Diyosan. Mukhang madaming mga hindi ka nais-nais ang mga naganap ng mahabang panahon sa pamilyang ito. Ngayon, kailangan na niya mamagitan para maituloy. Kung matatandaan niyo sa Genesis 31, ilang linggo na nakaraan, diniscuss natin yan, nung lumisan si Jacob kasama ang mga asawa, anak, katulong, mga ari-arian,
Papunta silang Kanaan. Dinala ni Raquel, yung isa sa mga asawa ni Jacob, ang mga Diyos-Diyosan nilaban. Daming drama na kasi meron daw siya na hindi siya makatayo para lamang maitago ang Diyos-Diyosan sa inuupuan nito. Isipin mo, sinundan pa sila hanggang sa tagpos ng Kanaan para lamang hanapin ang mga Diyos-Diyosan niya. Ito yung i-demonstrate ko sa inyo. Kunyari ako sila pa, no? Ganito. Madrama yan. Sabihin niya, nasaan ang mga puon ko? Ninakaw niyo ang mga puon ko. Ganyan. Kasi isipin mo, milya-milya na. Hinabol pa niya. Kaya ganun, galit na galit. Ngayon, magdadalawang isip ako kung ang Diyos mo ay madaling manakaw. Walang kwenta yung Diyos na yan. Di ba? Ang Diyos ko, hindi nananakaw eh. Kaya alam ni Jacob na meron sila sa kabahayan niya ng mga Diyos-Diyosan. Pinabayaan lang niya ng mahabang panahon, pero sabi niya, kailangan ng maituwid ito. Kapag iniisip natin ng idolatry, o ang pagsamba sa poon o Diyos-Diyosan, maiisip natin na nasa lumang tipan lamang ito. Noon dati, isa ako sa maraming nasa relihiyong dumuluhod sa estatwa o maliliit na mga bagay na kumakatawan sa Diyos. Idolatry yun. Si Juan, sa unang Juan 5:21, sabi niya, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Ano sa atin yun? Inuutos sa atin yun. Yun ang sundin natin. Ngayon, nasa bagong tipan ang talatang yan. Hindi naman mga puon, imahe o estatwa lamang ang tinuturing na Diyos-Diyosan. Kahit anong bagay na ating sinasamba kapalit ng totoong Diyos, yan ang matatawag nating Diyos-Diyosan. O idol. Di ba kaya idol? Uy, idol kita. Di ba? Diba? Idol ko yan, si Michael Jordan. Di ba? O pupuntahan pa niya sa Chicago. Di ba? Dahil ginodiyos natin yan, o mga sikat na artista, o kaya kahit na ano pa na inuuna natin kaysa sa Diyos. Meron bang pumipigil sa atin para tayo ay lubusan na sumamba at maglingkod sa Diyos? Maaaring yun ang ating mga Diyos-Diyosan. Tayo lang sa sarili natin makakasagot niyan. May estilo ang karamihan sa ating mga tao ang sumasamba sa idolo o Diyos-Diyosan ng 6 na araw sa isang linggo. At yung isang araw ng linggo lang para sa totoong Diyos. Ngayon, maiisip natin na parang kulang ang samba kapag linggo. Dahil hati ang puso. Yung 6 na araw, naka-focus siya dun sa pina-follow niya sa Facebook. Tapos yung isang araw para sa Diyos. Minsan nga, nagsisimba, nagbe-Facebook pa rin. Yun na nga ang sabi ni Jacob. Itapon na yan at oras na para magpatuloy sa tama. Tayo mga magulang, meron tayong responsibilidad na magsabi at magtuwid sa ating mga anak. Sabi sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mahirap mang gawin pero yan ang utos sa atin ng Panginoon, ang magtuwid sa ating mga anak. Sa ating mga gawain, ang pagiging magulang ang pinakamahalaga, napakahalaga. Bakit kamo? Sa ating kultura, ang mga anak natin ay 16% ang maigugugol sa edukasyon o sa eskwelahan. May nag-survey niyan. Ngayon, 1% lang daw ang sa simbahan o matuto sa Sunday school o kaya church school, 1%. 83% niyan ay nasa tahanan o kaya ay may impluwensya ng magulang. Ngayon, kaya hindi pwede sabihin, bakit napariwara ang anak ko? Yan ang tanong natin kasi pagka kung nangyari, di ba? Dinadala ko naman sa simbahan ang anak ko para mag-Sunday school. 1% lang yun ang buhay ng anak natin. Na kung titignan mo, yung magulang na yun, baka hindi naman din siya nagsa-Sunday school o hindi tumutugon sa tawag ng Panginoon. Nung pinanganak ang isa sa mga anak ko, sabi ko, ang liit naman niya, napakagad. Ang takot ko pag binuhat ko siya, baka malaglag. Ngayon, habang lumalaki, unti-unting bumibigat. Sa ating mga magulang, bumibigat din ang responsibilidad. Para iwasto ang kaisipan at galaw, para yun ang maging gawin ng ating mga anak. Ngayon, Genesis 35:3-4. Medyo abati tayo ng konti. Baka malapit na Diyos. Aalis tayo dito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako doon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Verse 4,
Binibigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y binaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Merong isang verse sa Bible na applicable sa ating mga magulang na laging binabanggit ukol sa pagpapalaki ng anak para sa kinabukasan. Ano daw yun? Sa Proverbs 22:6, Kawikaan 22:6, kung hawak niyo yung Bible, pumunta mo rin sa Proverbs. So may bandang gitna yun ng Biblia natin. Sabi, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ang salitang ituro ay sa salitang Hebreo ay hanak. Hanak, H-A-N-A-K. Ang pinanggalingan ng hanak ay isawsaw ang isang daliri sa pulot o hani at ilagay sa labi ng bata. Isang kaugalian ng mga namumuhay sa gitnang silangan o ng Middle East para matutong sumupsok ang sanggol at matutong kumain o kaya pasiglahin ang panlasa. Yan. Ini-encourage nila yun. Ang pagtuturo sa anak ay hindi basta binigyan ng libro o kaya ay sabihin na tama yan, mali yan, tama yan. Hindi ganon. Ang hanak ay ang pamumuhay ng maayos para ganahan o pasiglahin ang kanilang panlasa para mamuhay din ng maayos at matuwid. Sabi din ni Abraham Lincoln, kung gusto ng magulang na yon na maturuan ng bata sa dapat niyang lakaran, ang magulang dapat ay lumalakad din sa daang taon. Dapat tayo ang ginagaya ng ating mga anak. Sa Genesis 35:5 na tayo. Genesis 35:5, ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki kaya't walang nangahasumabol sa kanila nang sila'y umalis. Ngayon, natakot nga din ako nung pinag-usapan nung isang linggo din sa Genesis 34. May mga patayan pa yung kay Dina. Ngayon, ito na yung sisali na natin dito, no? Bakit natakot ang mga tao maliban sa nangyari nung isang linggo? Alam na ng mga tao ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na laging nagbibigay ng proteksyon sa kanya at sa pamilya niya. Ang Diyos ay laging nandyan lang. Ika nga natin ay behind the scenes. Hindi natin alam kung ano, papaano, kailan, kung ano ang tama para sa kanyang mga anak. Yan ang ginagawa ng Diyos. Meron daw nangyari sa Pilipinas, sa Mindanao. May sa grupo ng NPA na lumiligid at nanakot sa mga tao sa bayan na yon at sa mga simbahan, lalo sa mga simbahan. Meron isang pastor na galing sa ibang bansa na bumisita sa isang simbahan. Sinabi ng mga tao sa simbahan, nung isang linggo, hiningan sila ng pera at kung hindi sila magbibigay, papatayin nila ang lahat sa simbahan na yon. Medyo madrama pagkakakwento nung isang bata. Sabi niya, Pastor, may 2 jeep, punong-puno ng taga-NPA. Pumarada sa labas ng simbahan. Inangat nila ang mga armas na sinabi, sa isang linggo, babalik kami, kakuha namin lahat ng offering nyo. Pag hindi nyo binigay, alam nyo na ang mangyayari. Ang totoo, may mga napatay na ang grupong yan, kaya takot na takot sila. Nung linggo na yon, napaisip ang pastor na yon kung ilan kaya ang sisimba. Matakot eh. Meron siguro nagsabi na, parang masama pakiramdam ko, next week na ako sisimba. O kaya sasabihin niya sa asawa niya, mahal, magpahinga na lang tayo kasi pagod na pagod tayo sa trabaho kahapon. Dami excuses. Diba? Pero hindi yun na nangyari. Ang totoo na puno ang simbahan. Nagdasal sila na nagdasal, nakaluhod sila at humihingi ng gabay at tulong sa Diyos. Nagdaan ang ilang minuto, kalahating oras, 1.5 oras, umabot na hanggang 2 oras ang simba nila, natapos lahat yon. Nalaman nila nung kinahaponan ng araw na yon, yung 2 jeep papunta na dun sa simbahan. Dumaan dun sa pasikot-sikot na kalye. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari na aksidente ang 2 jeep. Bumaliktad at namatay ang lahat ng sakay. Ang buong simbahan ay nagkita muli nung araw din yun at nagpasalamat sa Diyos. Isa yan sa mga gawa ng Diyos sa likod ng kamera para bigyan ng proteksyon ang kanyang mga anak. Genesis 35:6-7 na tayo. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan,
Gumawa sila ng altar at tinawag niyang El Bethel, ang lugar na yun. Sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Mapapansin nyo, hindi Bethel yung nilagay ang nakasulat doon, El Bethel. El Bethel, hindi ibig sabihin ay ang Bethel o the Bethel. Hindi po yun Spanish. Hebreo po yun. El Bethel siya. Tinawag nga niya yung El Bethel dahil doon ang lugar kung saan siya lumisan nung kinuha niya ang blessing ng kapatid niya. Ang ibig sabihin ng El Bethel ay ang Diyos ng bahay ng Diyos. Or sa English ay the God of the house of God. Meron diferensya po yun. Kung house of God lang siya o the God of the house of God. Kung susuriin natin, sa Bethel nagsimula ang paglagong espiritual ni Jacob. Nasabi nga niya, pag ibinalik siya doon, siya ay magbabagong buhay. Pero sa loob ng napakaraming taon, nang siya'y lumisan, madami na nangyari sa buhay niya. Pero ito na siya, ibinalik na siya ng Diyos. Ngayon, binago na niya ang pangalan ng lugar na yon. Imbes na Bethel lang, El Bethel na. Nung dati kasi, mataas ang turing niya dun sa lugar na yon. The place, not the person. Yun, tawagin. Pero ngayon, sa Diyos na siya nakafocus. Hindi na dun sa lugar. Kaya ang Diyos ng bahay ng Diyos. Minsan, kapag tayo ay nananambahan sa bahay ng Diyos, nakakalimutan natin yung Diyos. Yung bahay lang na naiisip natin. Naalala ko pa, nung bata pa ako, sakristan ako nun. May mga matatandang babae, mga nakaasul nga sila, nagpupunta sa simbahan pag Sabado. Yan. Sabado ng umaga, para mag-ayos ng bulaklak at altar. Magpalinis sa simbahan kasama mga katulong nila, at marami pang ibang mga gawain. Ganun pa man, hindi pa rin nakatiis sa hindi pag-usapan sina kumare, kalagguyo ni kumpare, mga nakakainis sa kapitbahay, etc. etc. Marites kumbaga. Nandun sa paggawa ang isip na para ang kanilang mga gawa ang magdadala sa kalangitan habang ang kaisipan ay nasa chismisan. Nakakalimutan natin minsan ang Diyos dahil ang isip natin dun sa bahay ng Diyos ay hindi sa Diyos bahay lang. Ito pa isang example. Pag may naupo sa lagi nating inuupuan, bawal yan, no? At pagdating natin sa simbahan, may nakaupo na doon. May mga tao na naiinis, sasabihin niya, bakit niya kinuha yung upuan ko? Diyan ako lagi umuupo eh. Diyan sa upuan na yan, nangungusap sa akin ng Diyos. Isip-isip ko lang, hindi ka ba pwede kausapin ng Diyos sa ibang lugar? At meron din mga pagkakataon na may mga namumuno sa simbahan na namamangha tayo. Dumadating sa punto na nilalagay natin sila sa pedestal dahil sa pagiging makadiyos nila. Sila na minsan ang iniidolo natin, imbes na ang Diyos na nasa kanila. Sa ating pagdagaw sa pananampalataya, alam na natin na hindi yung lugar o yung bahay, yung Diyos ng bahay. Hindi yung pastor o hindi yung namumuno, kundi yung Diyos ng pastor o namumuno. Yun na ngayon ang focus ni Jacob. El Bethel, ang Diyos ng bahay ng Diyos. Yan, tandaan natin yun. Sa Genesis 35:8, namatay si Deborah. Yan, bagong karakter to ang nag-alaga kay Rebecca at nilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Isang napakalungkot na araw to dahil may koneksyon ito sa paglaki ni Jacob. Ang totoo niyan, si Deborah, siya yung nurse ni Rebecca. Siya yung nagpaanak kay Rebecca para kay Jacob, kanyang ina. Yan. So meron din connection kay Jacob. Genesis 35, 9-11 na tayo. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos o ang El Shaddai, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari. Pagmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Parang narinig natin ang storyang to. Balik tayo. Ayun.
Ano tayo? Rewind tayo. Genesis 32:28. Sabi, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel nang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ngayon, ang Diyos naman na nagsabi na pangalan niya ay Israel na. Sinabi lang ng Diyos ang nangyari na. Inulit lang niya. Wala namang bago. Nakumpirma lang ang mga nasabi na. Sa ating buhay Kristiyano, marami sa atin ang nakabasa na ng karamihan sa laman ng Biblia. Meron nakatapos na nabasahin yung buong libro, mula unang libro hanggang huli. Kailangan lang natin ng paalala. Ang totoo nga ako, hindi ko pa natatapos yung buong libro ng literature eh. Mga malalaking piraso lang. Pero kailangan na natin lang ng paalala o kaya ay bagong aplikasyon o pagpairal nitong mga aral. Meron isang mayaman dito sa California. Ang pangalan niya ay William Hearst. Meron siyang kastilyo, yung Hearst Castle. Ayan. May nakita siyang isang litrato ng isang painting. Manghang-mangha nga siya dito eh. Datapwat madami na siyang painting sa collection niya. Sinabi niyang kailangan maging akin yan at maisama sa collection ko. Sabi niya. Sinabi niya sa mga empleyado niya na hanapin ito kahit saan man sa buong mundo. Dami pera. Bilhin ito, anumang halaga, maging kanya lamang. Makalipas ang 1 linggong paghahanap, bumalik ang mga inutusan na sinabing, ito na. Nasa kanya na pala yung painting na yun. Yan. Nandun sa isang bodega niya, sa dami ng bodega niya, na kung saan ilan daang pa ang hindi pa niya nakikita. Ganun kayaman si William Hearst. Ganun kayaman na hindi mo alam kung ano meron ka. Wala namang pinag-iba yan sa atin. Sa Efeso 1:3, Ephesians, sinabi, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pero ito tayo, bilhin mo ko dyan, bilhin mo ko dyan, gusto ko pa nito, gusto ko pa niyan, walang katapusang gusto ko nito. Pero dahil nga tayo ay may Diyos na ngayon, alam na naman natin na lahat ay naibigay na sa atin. Yan. Genesis 35:12-15. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay bibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos at naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito ay ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yan. Meron isang matandang kaugalian o offering na pagbubuhos ng tubig, alak o anumang meron ka at ibubuhos sa altar o lupain. Ito ay isang simbolismo ng pagbubuhos ng buhay. Nung kung sino man ang nagbubuhos ng tubig na seremonyas na ito, isang klase ng pag-aalay sa Diyos. Ang ganyang simbolismo ay katulad din ng 2 Timothy 4:6. Sinabi ni Pablo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Ibinubuhos na niya ang kanyang lahat. Wala na siyang ibang magbibigay. Ganyan din ang simbolismo kapareho na nangyari kay Jesus. Sabi sa Marcos 14:24, sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Balik tayo kay Jacob. Binubuhos na niya ang lahat. Wala na siyang reservation, wala na siyang pasubali. Buong pagbabalik loob. Tuloy tayo sa Genesis 35:16. Umalis sila sa Bethel. Nang sila ay malapit na sa Ephrata, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Ngayon, mahirap ang manganak. Tayo mga lalaki, hindi natin alam ang sakit na naramdaman ng babae sa panganganak. Hindi natin alam yon. Kaya sabi ko, nilagay lang itong verse na to para lang hindi ko alam kung ito ay parang masabi sa amin na hindi nyo alam, mahirap talaga. Pero hindi, may dahilan to may dahilan. Doon tayo sa Genesis sa verse.
Genesis 35:17-18. Sinabi sa kanya ng hilot pa yun normal ang panganganak. Huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngayon, hindi po siya Italian. Benoni lang talaga yung... Ngunit Benjamin naman ang pinangalan ni Jacob. Na-confuse po ako nung binigay yung pangalan kasi biglang binago. Parang nagbigay ka ng pangalan dun sa nurse na, i-register mo na. Tapos mamaya, hindi, baguhin mo yan. Sabihin ng nurse, kayo na kaya mag-file nil. So, medyo magulo yun. Pero, may dahilan din yan. Benoni, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay anak ng aking pagdadalamhati. Si Benjamin naman, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salita ay anak na pagpapalain. Ngayon, kung tinawag kang Benoni, isip mo, habang panahon, nagdadalamhati ka, hindi yata maganda. Kaya agad-agad binago ni Jacob ang pangalan ng bata. Yan. Masakit sa kalooban ni Jacob ang pagkamatay ni Rachel. Totoo niyan, true love niya talaga si Rachel. Ito ang babaeng pinagtiyagaan niya na magtrabaho siya ng 7 taon. At 7 taon pang muli, maging mag-asawa lang sila. Bakit daw, ito sa Genesis 35:19-20, namatay si Rachel na. No? Namatay si Rachel at nilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng patong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabanggit ang Bethlehem sa Biblia. So, yung mga, ang isip ko agad, pag Bethlehem, Pasko. Diba? Actually, ito yung lugar ni Ruth. Lugar din ni Naomi, yung mga Bible characters natin. Doon din pinanganak si David. Yun, yung nagpumatay kay Goliath. Dito rin pinanganak si Jesus. Kaya naisip ko agad Pasko. Ngayon daw, nabasa ko na pag nagpunta daw kayo sa Bethlehem, ituturo sa inyo ng tourist guide yung pundot ni Rachel. Yan, isang picture yan noong 1800s. Yan. Bakit daw namatay si Rachel? Ito yung tanong ko kanina. Hindi lang dahil sa hirap ng panganganak, kaya siya ay namatay. Balikan natin yung Genesis 31 ulit. Kung titignan natin Genesis 31, verse 32, balik tayo ng ilang chapters, nung hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya, itong sabi niya kay Laban, ngayon kung makita ninyo ang inyong mga Diyos at sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin, tingnan ninyo kung meron kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Parang nagkaroon ng sumpa. Yun. So isipin nyo, hindi ito script, hindi ito nagkataon lang, hindi ito aksidente. Nakatugon ang Diyos sa lahat ng mga sinasabi at sasabihin ng bawat anak niya at mangyayari. Ayan, Genesis 35:21-26. Pero ito muna, Genesis 35:21-22, mahaba kasi yun kaya hinati ko. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupain iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Walang katapusang problema tong pamilyang to. No? Nalaman to ni Israel, 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Natin, 23-26. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, at Zebulun. Kay Rachel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha, na kakamigid lang natin, naalipin ni Rachel, si Dan at si Naphtali. Kay Zilpa naman, naalipin ni Leah, ang naging anak niya si Gad at Asher. Parang biglang dumami yung anak niya. Sa Mesopotamia, pinanganak ang lahat ng ito. Hindi maganda ang ginawa nitong si Ruben. Dahil dyan, na-desisyonan na kung ano ang mangyayari sa kanya. Tingnan natin sa Genesis 49:3-4. And ito po forward tayo ng konti. Alam ko medyo lalayo tayo, pero magandang magkaroon tayo ng ideya kung ano ang posibleng mangyari. Teaser yan. Teaser na.
Genesis 49:3-4. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito hindi kasi sikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Yan sinabi doon. Ngayon, ang pangalawa at pangatlong anak niya, Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo ay ipinanlulupig. Tigasan ng dalawang to eh. Sa usapan ninyo, di ako sasabi. Sa inyong gawain hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung magkatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalapin. Ngayon, ang importante, si Judah. Dahil si Jesus ay nanggaling sa tribo ni Judah. Ikaw naman, Judah, sa verse 8, ay papupulihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Judah ay leyong nahihimlay, walang mga ngahas, lumapit sinuman. Ngayon namatay na si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at namahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya inilibing ng magkapatid, Esau at Jacob. Lagi kong tanong, ano na? Tapusin natin ang aral sa pagbasa sa Hebreo 12:15-17. Hebreo 12:15-17. Sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapit ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Pinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Ngayon balikan natin ang istorya ng paggawa at alakdan. Unti-unti silang lumulubog sa ilog, unti-unti silang namamatay. Ang isa namatay dahil mayroon siyang kapangyarihang manusok o manggat. Tinusok ng alakdan ang pagong dahil yan ang kanyang katangian. Sa buhay natin, pakiramdam ba natin tayo lumulubog dahil sa bigat ng kasalanan? Yun yung katangian ng kasalanan na tumutusok o kumagat kahit nung una pa. Para mabigyan lang tayo, pero kailangan tayong umangat para makahinga. Pero para tayo nalulunod. Pero ang okay dyan kasi, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Ang kapangyarihan yan ay naisali na sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Niligtas tayong lahat sa kagat ng kamatayan. Ngayon, kung gusto niyong maibsan sa mga nakikinig sa atin at sa mga tao sa atin dito sa simbahan, kung gusto niyong maibsan ang mabigat na damdamin ng kaluwagan ng loob dahil sa pagliligtas ng dugo ni Jesus, pwede po namin kayo samahan sa isang maikling panalangin. Kung handa na po kayo, tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong pangako na liligtas niyo po kami sa pagkadunod sa kasalanan. Salamat po Panginoon sa inyong pangako ng magandang buhay na kasama ni Yesu Cristo. Lahat po ay nagkasala, kaya kami po ay humingi sa inyo ng forgiveness. Kayo po ang magtuwid sa amin. Hinihingi po namin kayo, Panginoon, para ibuhos nyo sa amin ang dugo ni Jesus para malinis kami sa mga kasalanan. Gabayan niyo po kami
Holy Spirit, para po kami ay maging karapat-dapat sa inyo sa araw-araw. At sa mga dating na araw, kami po ay maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa mas tamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaya magandang umaga po ulit. At ito po ang inyong lingkod sa kapatid na Hope. Salamat po. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Umaga po ngayon sa California. Ngayon po ay long weekend dito. Meron po tayo natawag na President's Day. Yan, ito. Ngayon po ay marahil ay midnight na sa Pilipinas. Kaya kung meron mga gising na nakikinig sa atin, nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong mga bakasyonista na churchmates natin. Sina Ate Mel, sina Angel, sino pa ba yung nandito ngayon? Kuya Stan, yan, si Kuya Stan, tsaka yung pamilya niya, nandun na lahat, no? Kaya namimiss namin kayo. Ngayon, nagpe-pray namin kayo para sa inyong safe na return. Ngayon, pinagpe-pray din po natin yung mga may sakit, no? Marami po sa atin ang may sakit. Ngayon, malamig po dito, kaya maraming may sakit. Masakit yung mga balakang, tsaka masakit yung mga tuhod. Meron po kami mga kapatid na opera, nagkaroon ng surgery, kaya pinag-pray po natin yon. At saka yung kung meron pong may mga kaibigan po tayo, mga kapatid na namatayan, kaya idulog po natin yun sa Panginoon. At ang maganda lang po doon, yung mga mahal natin sa buhay, kasama na ang Panginoon. Yun. Kaya ipag-pray po natin yung umaga natin ngayon, no? Pray po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa bigyan niyong oras, panahon, lugar, at pagkakataon na idulog namin sa inyo ang aming mga hinihiling sa oras na to, yung mga may sakit, yung mga nagbakasyon na magligtas sila lagi, yung mga namatayan na bigyan niyo po sa kanila ang inyong kamay ng na makabigay sa kanila ng kalunasan sa kanilang mga saloobin. Kayo po ang magbigay ng linaw sa kanilang buhay na kayo po ang magtutugon sa aming mga sagot, sa aming mga tanong. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at kayo po ang aming pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko lang po munang balikan yung isang kanta na yun kasi nangusap talaga sa akin yung lyrics na yun. Ang sabi niya ay, Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Isipin nyo, no? Kahit tayo'y nagkasala, kahit tayo ay paulit-ulit na naging pasaway sa ating Panginoon, wala siyang pinipili. Tayo ay itutuwid niya, tayo ay patatawarin niya. Kaya kung kayo'y nakikinig ngayon, no, yung magiging kwento natin ngayon tungkol sa walang kupas na pagpapatawad ng ating